pag-usapan natin ng bahagya itong issue nitong kay Mike Defensor at saka itong si Marcoleta ay dadakpin na. Iwawarant na daw kasi nagbigay na ng demanda dito di umano kay Defensor dahil daw po din sa kanyang doon sa human trafficking at ngayon naman kay Marcoleta dahil daw sa isang plunder dahil doon sa hindi niya dineclare sa COMELEC. Alam niyo po ba na yan po ay dinismiss na ng COMELEC? Dinismiss na po yan ng COMELEC at sinasabing walang mali. Walang mali, kaya nga hindi po siya na-disqualify. Walang mali sa nangyari na yun. Tapos biglang binuhay ng ombudsman. Di ba? Tapos ngayon, ginawa pang, etong si Secretary Bonoan, ginawa pang witness. Isipin mo mabuti yan, ha? Sabi ko nga, napakabalasubas naman sobra nitong gobyerno to. Yung pinuno ng DPWH, whether you like it or not, kahit ba matanda yan, kasi sinasabi nila ba matanda na daw, kaya dapat pagbigyan. Hindi po eh. Siya po ang may direktang kaalaman sa anumang nangyayari o kaganapan dyan sa DPWH. Kung meron mang korupsyon dyan, siya ang direktang nakakaalam. At sa katunayan, kung papansinin ninyo, di ba si Revilla ay dahil kay Yusek, yung si Alcantara, ang nag-ano sa kanya, yun din na nagsabi na involved si Secretary Bonoan. So, mantakin mo ha, ikinulong nila si Revilla dahil doon sa issue na yun. Pero hindi nila ikukulong itong si Bonoan dahil daw siya ay state witness, gagawing state witness. Ano yun, hindi ko, yung pagiging hipokrito, pagiging double standard, hindi tama. Talagang isang malaking katarantaduhan, isang malaking kagaguhan. Imagine niyo yung taong, halimbawa, tinuro ni Juan, si Pedro, bilang involved sa korupsyon. Si Pedro, kinulong. Etong si Juan, tinuro naman si Pablo. Si Pablo, hindi kinulong. Pero etong isa, ang ginamit nilang basihan, etong si Juan. Imaginin mo, umokay sila dito sa sinabi nito kay Pedro, pero hindi kay Pablo o kung sino mang tinuturo niya. Anong katarantaduhan yun? Double standard. Di ba? Ngayon, gagamitin naman nila yung plunder naman kay Marcoleta. Eto, dahil during the campaign, may nagbigay sa kanya at hindi daw niya sinabi. Ang sabi naman ng COMELEC, walang problema. Remember, this is a campaign matter. Ito ay panahon ng kampanya. Dapat ito, may hawak nito talaga COMELEC. Pero, dinismiss ng COMELEC. Pero bakit? Itong ombudsman, abay gagawing plunder. Paano nangyari plunder yun? During the campaign yun, anak ng napakalabo talaga, oo. Pero, sige lang. Ako, para sa akin, sige lang. Ikulong ninyo si Marcoleta. Tingnan ko kung palalagpasin niya ng iglesia. Pero tayo, sabi ko nga sa inyo noon pa eh. Noong panahon ni Pastor Kibuloy, doon sa KOJC. Di ba paulit-ulit na sinasabi ng Baneteros? Marami sa inyo ang hindi nagising. Tipong sabi nyo, wala siguro yan. Baka siguro talagang may kasalanan si Kibuloy. Lagi nyo sinasabi yan eh, di ba? Para bagang ganyan na sinasabi ninyo. Pero paulit-ulit namin sinasabi, si Pastor Kibuloy ang pinakamatinding alay ni Pangulong Duterte. Kung kayo ay maka-Duterte at hindi kayo maka-Pastor Kibuloy, isa lang ibig sabihin nun. Naiinggit kayo sa samahan nila. Totoo yan. Marami po kasi ang naiinggit sa samahan ni Pastor Kibuloy at saka ni Pangulong Duterte. Kasi hindi nila matanggap bakit close. Kasi sobrang close talaga ni PRRD kay Pastor Kibuloy. Sobrang close. Alam niyo kung bakit? Matagal na po kasi silang magkasama. Mayor pa lang po si Pangulong Duterte, magkasama na po sila. Sobrang magkasama po nila, alam na ho nila yung isa't isa. Yung loyalty at yung kung abusado ba itong tao na ito. Alam nyo, matagal na ho si Pastor sa Davao City. Hindi ho na-involve sa kahit anong proyekto ng Davao City. Hindi humingi ng pabor kay Pangulong Duterte nung mayor pa si Pangulong Duterte. Napaka-diretsyong tao. Sa katunayan, isa nga yan sa nagpabilib sa akin nung mantakin mo ha, ang napapabalitang talagang matinding funder noon, ginamit eroplano, helicopter, bus, ay si Pastor Kibuloy. Pero hindi siya humingi ng posisyon during the Duterte administration. Yun mga hindi nga natin nakikita noong campaign. Biglang kalabit pengi sa kay Pangulong Duterte ng posisyon eh. Di ba? No. Pero si Pastor hindi. At kaya alam din po yan ng Marcos administration. Kaya unang-unang tinarget nila para mapilay, mawala ng iniisip kasi nila kung sinuportahan ni Pastor Kibuloy si PRRD, malamang sa 2028 susuportahan din
ni Pastor yan. O, totoo naman, susuportahan ni Pastor si VP Sara Duterte. So lahat ng resources ng Kingdom o ng KOJC ay isusuporta kay VP Sara Duterte. Kaya as early as pinibilay na kaagad nila. Binuhay nila yung mga, isipin nyo to dismiss cases sa Davao City. Dismiss na po binuhay nila. Dinala pa nila sa Maynila. Bakit? Kasi kaya nilang kontrolin ang hustisya dito sa Metro Manila. Kaya dyan nila dinala yung kaso ni Pastor. Wala kang kwenta Yeah? Wala talagang kwenta. Kung pwede ko lang sana ikwento Kaya lang, sabi nga naming banateros noon, ayan ay sample. Pag tayo hindi pumalag dyan, mga Pilipino, hindi po lahat nakibahagi doon sa KOJC siege. Aminin nyo na, marami sa atin nang hindi nakibahagi doon. Sinasabi nyo, siguro isolated case lang yan sa KOJC. Marami sa atin nang hindi doon. Nakisali doon sa issue na usapan na yun. Ano ginawa? After nun, ginawa na nila yung plano nila kay PRRD, di ba? Inano na nila si PRRD, kinidnap na nila. Sunod-sunod na. Lahat ng mga kaalyado, inuunti na. Alam mo, may nagtanong nga sa akin, bakit ba si Mike Defensor? Kasi alam niyo si Mike Defensor, malaking factor yan nung panahon ni Gloria. Sabi nga nila, although syempre hindi naman aaminin ni Kong Mike yun, sabi nga nila, siya daw ang parang nag-operate na mapatalsik si Erap dun. Yun ang, kaya ngayon, para bagang, okay, ikaw nagsasalita ka na nagsisimula ka ng bumana, tatandaan ninyo yung sinasabing KTV, matagal na yan, noon pa yan, pinupuntahan nga ng isang senador yan Lagi nga daw nakatambay dyan yung senador na yan, namimigay ng tip marami, matagal na po yan. Bakit nung nagsimula na magsalita si Kong Mike, tsaka biglang nagkaroon ng issue? Okay, kasi nga, nakikita nila, mukhang tutulong ito kay VP Sara Duterte. Diba? Tapos nagkaroon pa ng Rage Coalition, mukhang tutulong talaga. Yan ang nakikita nila. Ito pang si Marcoleta. Alam naman po natin Kaya ako naniniwala itutuloy nila yung kay Marcoleta. Kasi kailangan nilang tibagin yung malalakas na puwersa. Alam naman natin, kahit ba they're not telling it to the public, alam natin na si Marcoleta ay suportado ng INC 100%. Alam natin yan. Alam natin na pag si Marcoleta ang inapapalag ang INC, ngayon susubukan nilang INC tibagin. Ito, susubukan nilang tibagin ang INC. Inuunti-unti nila KOJC. Si Marcoleta. Tamo, ang isusunod si Robin. Si Robin isusunod yan para titibagin din nila yung sa Muslim side. Pag nakuha nila lahat yon at hindi pumalag at para bagang pinabayaan, hindi kinampihan o hindi nagsama-sama, siguradong kuha na nila ang buong Pilipinas. Ano ba kasi problema, Banatbay? Ang problema kasi mga kababayan, hindi tayo united. Aminin na natin, marami sa grupo ng mga Duterte ay hindi united. Marami sa grupo ng mga Duterte ay alam nating may kanya-kanyang agenda yung iba. Meron dyan mga gustong tumakbo ng senador. Meron dyan nagpapapel-papel. Kaya kaming grupo namin, hindi kami sumasali sa ganyan Malakas ang puwersa ng Banateros pagdating mo sa social media. Pero papansinin ninyo, hindi kami masyadong sumasama sa mga grupo. Kasi sa totoo lang, ayaw man namin sabihin, pero marami dyan ang iba ang motibo. Kaya medyo aloof kami kasi lahat kami pag nag-uusap-usap ng Banateros, allergic kami sa mga politikong, alam mo yun, peke. Sana lang this time kay Marcoleta, kung talagang uhulihin nila, iwawarant si Marcoleta, sana magkasama-sama na tayo. Wag na po sana yung mga differences ninyo, pwede ba itigilan ninyo? Sa totoo lang, minsan naiirita na kami. Wala kaming kinakampiang grupo wala. Kaya nga sabi ko nga sa inyo yung mga Duterte supporter, kung grupo kayo ni ganito, naiirita na kayo sa away-away ninyo, sa amin na lang kayo mga Banateros. Sa Banateros, chill lang. Sa Banateros, basta tayo focus lang sa Duterte. Bakit? Because what we want is a Duterte brand of leadership. That's what we want. Duterte brand of leadership. Ano yun? Hindi epal, hindi bida-bida. Kita nyo, pansinin nyo, sa lahat ng mga gulo na nangyayari, si VP Sara Duterte, nonchalant lang, di ba? Parang, basta, I cannot join. Because, siyang makikinabang. Kung may mangyaring mapatalsik man si Marcos, siyang makikinabang, kaya hindi siya sumasali. Hindi kasi maganda. Ganon ang mga Duterte. Si Baste, ganon din. Wala din nung pakialam yan sa politika. Basta siya, babanat siya because sino pinaniniwalaan niya. Wala doon na din si Congressman Pulong. Kaya nga kami, what we really want, the Banateros, and maybe some of you watching this, is Duterte lang. Duterte lang tayo. Yung mga ibang nakikita nating pumapasok-pasok,
susuportahan natin sila pag maganda yung kanilang ginagawa at sinasabi. Pero kung mag-create kayo ng chaos, gulo, out tayo dyan mga banateros. Kasi kami, we are here to unite. We are for unity against this evil administration of Marcos. Yan tayo. We are against the evil side of the Marcos administration. Wag tayong makikigulo, wag tayong mag-unite tayo. Ito lang para sa akin po, ito panawagan ko sa lahat ng Duterte organization, kasi napakarami po niyan, mga Duterte organization. Ako nananawagan sa inyo, ha? Tama na po yung mga away-awayan, drama-drama sa kung ano-ano man na awayan nyo dyan. Magsama-sama tayo. Pag sinunod na si Marcoleta at si Mike Defenso, suportahan natin sila. Kasi marami pa po yan eh. Marami pang kasunod dyan. After nyan, sigurado, dadalihin dyan si Robin, si Cayetano. Marami dyan. Sunod-sunod na po yan. Pati siguro mga bilyar, matik na yan. Di ba? So, suportahan na lang po natin. Kung anumang hakbang na mangyayari, hindi ko sinasabi magkakagulo, hindi ko sinasabing magre-revolusyon, basta kami, doon lang kami sa constitutional. Doon lang tayo sa sumunod sa konstitusyon para hindi tayo maligaw. Tapos, suportahan natin ang lahat ng pagpapahayag ng saloobin. Siguraduhin lang natin na hindi tayo mahahaluan ng mga teroristang makakaliwa. Kasi yung mga yan, terorista talaga yan, mga demonyo yan. Alam mo, kung alam nyo lang ang ginagawa nito mga makakaliwa na to, grabe. Kung nagagalit kayo doon sa pinapatay sa mga eskwelahan, mas masahol pa ang ginagawa ng mga teroristang makakaliwa. Diba in-interview natin yung mga lalaking ginahasa ng mga kapwa NPA na lalaki? Pati yung mga babae ginawang tawag dito, sex slave. Kaya tayo po, hindi po talaga tayo dapat sumama at payagang makasama yung mga demonyo na yan. Doon lang tayo sa talagang lehitimong galit sa korupsyon at gusto ng kaayusan sa bayan. Hindi nang gusto lang may pasok ang mga politiko, yung kanilang mga bata na politiko.